Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Oo, kapatid ko. Hindi mo pa pala alam ang tungkol dito na tayo ay anak din ni Antonio Lombardo. Ano sinabi mo, Bruno? Na ang ating ina ay isang... Mag-ingat ka sa pananalita mo. Sa tingin ko, ako ang dapat magpaliwanag ng lahat ng ito. Maupo kayo pakiusap. Mama, ano sinasabi niya? Ang ating pinakamamahal at iginagalang na ina ay isang disgrasyada. Wala kang karapatang sabihan siyang disgrasyada! Isang salita pa! Isang salita pa! Tumigil na kayo! kita! Alex, wag! Pwede Naiintindihan ba? mo? Tama na! Pagod na ako sa mga pagtatalo ninyo. Lahat ay nauuwi sa away. Hindi nyo alam kung gaano kasakit sa akin na mamatay ang inyong ama. Dahil yun ang totoo. Si Antonio Lombardo ang inyong ama, kaya parusahan ninyo ako kung gusto ninyo. Nagmahalan kami at hindi ko pinagsisisihan yon. Dahil yun ang pinakamagandang bagay na nangyari sa aking buhay. At kung narito lamang siya, hindi kayo magiging masamang katulad nito gaya na ginagawa nyo. Dahil may susuporta sa akin na hindi ko naranasan sa iba. Mahal niya ako at mahal ko siya. Kaya hindi ko matatanggap ang masasamang salitang maririnig ko lalo na galing sa inyo. Hindi nyo lang alam ang nararamdaman ko. Dahil kailanman, hindi ko nakita sa inyo na ako'y pinahahalagahan ninyo bilang inyong ina! Kung ako palang panganay at tunay na anak, bakit hindi man lang kayo nagsalita para sa akin, Mama? Sinabi ko ito sa kanya pero mabuti hindi siya nakinig dahil hindi ka karapat-dapat dahil isa kang tamad! Noong pa man ay mahilig kang gumawa ng gulo at talagang sa'yo wala kaming mapapala! Kung si Alex man ang pinili ng inyong ama, sigurado akong naging tama ang desisyon niya! Paano ako, Mama? Filipa, halika, samahan mo. Wag! Huwag kang umalis. Kailangan ko ng paliwanag mo, Mama. Huwag kang duwag! Gusto ko Bakit? malaman na... Tumahimik ka na! Lumayas ka! Ang nangyaring ito ay pinahintulutan ng Diyos. Siguro nga tama ka. Gusto mong tsaa para makatulog ka? Ang gusto ko sa ngayon ay matulog para makapagpahinga ang aking isipan. Ay, sa bagay, sa kabila ng lahat, ano naman ang problema? Si Victoria at Antonio ay nagmahalan ng parehong balo. Nagpakasal sila. Kaya ngayon, para kayong mga hari. Sang lupalop ka ba ng galing pulube? Hindi ako isang pulubi. Alam mo yan, Bruno! Hindi halata. Ayon sa pananalita mo, nagpapakita na isang hardinera ang iyong ina, anak na hampas lupa. Ano kayang gagawin mo kapag ibinunyag ko kung anong nalalaman ko tungkol sa'yo, bayaw? Para sabihin ko sa'yo, hindi mo na yan kailangang isigaw para lang mapahamak lahat tayo! Wala akong pakialam kung marami man ang mapahamak. Basta makuha ko lang kung anong para sa akin. Hindi ako makapaniwala na gawa ni Mama yun. Raquel, tama na. Kung makaarte ka, parang totoo. Nangyari na yun. Tsaka ikinasal naman sila. Alam mo kung anong problema? Wala ka kasing modo! Tigilan nyo na yan! Tama na!
Kapal na mukha mo, hindi ka na nahiya. Bakit sila? Meron bang kahihiyan? Okay, sige, gawin mo. Kung gusto mong questionin ang testamento ni Papa, ano binabalak mo? Nakausap ko ng abogado. Sinabi niya sa akin na kailangan kong magpa-DNA test. Papatunayan ko sa inyo na anak ako ni Antonio. At hihingin ko ang kalahati ng kayamanan. Paano ako? Gawin mo kung anong gusto mo. Pero hindi mo ba naisip na malalaman to ng lahat? Ng publiko? Hindi ba mahalaga sa'yo ang magandang pangalan at dangal na magulang mo? Kawalan ng dangal na magkaroon ng isang inang malandi tulad niya! Walang hiya ka. Tama na. Iharap mo sa akin ang bastos mong abogado! Alex. Sa tingin ko kailangan niyo pag-usapan niya na mabuti at pagkasunduan. Tama siya, Alejandro. Kayang gumawa ni Bruno ng eskandalo. At isipin mo na lang kung anong pagkakakilala nila sa aking ina. Tayo na. Good night. At anong ginagawa ng ipokritang yun dito, ha? Bakit binanggit ni Bruno mga bagay na yun sa harapan ni Maria Jose? Baka sabing mababang uri tayo tulad ng pamilya nila. Tumigil ka na nga dyan, pwede ba? Alam mo ba, ha? Pagod na ako sa palagi mong pagtawag sa akin ng stupid at tanga! Dahil yun ang totoo! Kapag ginawa mo uli yan, masasaktan ka sa akin. Huwag mo sabihin hindi kita binalaan. Kumusta? Kumusta ka na, Pedro? Teka, nasan si Paula? Tulog na kanina pa. At ako naman kanina pa rin inaantok. Inaantok ka pa lang naman, di ba? Hindi ka pa natutulog. Naalala mo bang iniimbitahan kita na lumabas tayo? Oo, pero gabi na at saka masakit itong tuhod ko. Hindi ako maaari pumunta sa malayo. Ay, naku, huwag kang mag-alala. Kaya ko rin bumili ng kabayo para dalhin tayo sa kung saan katulad ng iba. Oh, ha? Kita mo to? Pero hindi ka maaaring maglakad-lakad sa labas. Nadala mong lahat yan. Baka agawin yan. Kinakailangan siguro itago mo yan sa ligtas na lugar. Eh, saan ba mas ligtas na lugar kundi ako? At lagi ko itong hahawakan anumang oras. Hindi na kailangan itago sa ilalim ng higaan. Mas delikado doon. At hindi ako tutulad sa iba dyan na parang mga tanga. Hayo, naglalagak ng pera sa bangko. Ay, hindi ako katulad nila. Oh. Ay, kung gano'n, itago mo na lamang dyan sa medyas mo para walang makakita. Sa medyas? Pwede. Eh, kaya lang wala akong medyas, oh. Ano ka ba naman? Pwede kitang pahiramin, pero... Ibig ba sabihin, pumapayag ka na sumama sa akin o hindi pa rin? Ay, sige, ikaw rin. Mag-isip-isip ka, Pedro. Maglilibang tayo ng buong magdamag at hindi ka magsisisi, maniwala ka. Sige. Sige, total tulog na rin naman ang anak ko. Sabagay, ano naman ang gagawin ko rito? Ayos. O sige, dadaling kita sa magandang lugar na madalas puntahan ng mga tunay na lalaki. Marami akong pera para doon. O ayan o, kita mo, ha? Nag-aalala ka na naman. Iniisip ko si Mama. Kamusta na kaya siya? Ano kaya nararamdaman niya ngayon? Bakit kailangan pa yung sabihin sa kanya ni Bruno? Napahiya siya. Bukod doon, bakit kailangan niya pang sabihin yun sa buong pamilya? Para gumanti at saktan siya, ano pa? Pero para sa kanya, ang tanging mahalaga lamang ay pera. Oo, tama ka. Ano nang gagawin mo? Hindi ko alam. Ang pinakamadaling gawin ay ibigay ang gusto niya. Para hindi na siya gumawa ng anumang skandalo, pero nagagalit ako sa kanya. Hindi ito dahil sa pera, wala akong pakialam doon, pero doon sa binabalak niyang gawin na kahihiyan. Sa tingin ko, kailangan mong humingi ng payo sa abogado. Oo, tama ka. Pero dahil sa inutil at bastos na yon, ipinagsikawan pa niya sa lahat na anak siya ng ama ko. Na si Victoria ay naging kalaguyo ng aking papa nung kasal pa siya. At nung nabubuhay pa ang mama ko, masakit yun para sa kanya, Maria Jose. Siguro hindi sinasadya. Sinabihan niya ang kanyang ina ng malandi, nalalason siya ng matinding galit. Walang nakakaalam na hahantong ang lahat sa ganito. Hindi naisip na mama na ganito ang magiging reaksyon niya. Hindi niya napaghandaan to. Alex, meron ka pang hindi nababanggit sa akin. Naninibago ako. Natural lang naman yun. Pagkatapos ng lahat na nangyari. Ibig kong sabihin, yung tungkol sa akin. Alam mo ba ang pangalan niya? Hindi ko alam.
Mario Aguirre. Sino yun? Kaibigan ng iyong asawa na malinaw na may hindi natatapos na transaksyon sa iyong asawa. Alex, Mamaya na lang tayo mag-usap. Halika! O, hindi ba napakaganda ng lugar na ito? Tingnan mo! Meron show! Maganda kami sa inyo. Tuloy po kayo. Maraming bakante. Dito ba? Pero hindi ito yung eleganting bar na tulad na sinasabi mo. Dito nga! Pedro, maupo ka muna. Bakit? Ikaw ba hindi pa nagagandahan dito? Pero ako, oo. Napakaganda nga dito. Yung salon doon sa bayan namin. Ang sahig, buhangin o kaya graba lang. Kaya hindi maganda. Magandang gabi ho. Anong order niyo? Ako muna. Bigyan mo ako ng pinaka-special na alak. Ano ang order mo, Pedro? Ganun na rin ang sa akin. Ay hindi, kung ganun din lamang, dalhan mo na lamang kami rito ng isang boteng alak at saka maraming yelo. Ganun lang. Okay na yun. Sandali lang, pero... Ay, relax ka lang, Pedro. Huwag ka mag-alala. Ako magbabayad. Sky is the limit. Bale, 800 pesos, sir. Magkano? 800 po. O sige, babayaran ko mamaya. Hindi po pwede. Kailangan bayaran muna. Oh, bakit? Nagdududa ka? Wala kang tiwala sa akin? Oh, heto. Yung sukli ko, ha? Opo, sir. Sige na, umalis ka na. Akala yata niya basta-basta tayo eh. O ano, sabi ko na sa'yo, maganda ang lugar na ito, Pedro. Oo nga, primera klase nga ang lugar na ito. Oo, tama. Hey! 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 Tingnan mo ang babae, papalapit sa'yo. Napakaganda niya. Oh, tingnan mo, Pedro. O yung tungkod mo, oh. Nababalansin niya. Kahit walang hawak. Oo. Ganda ng kurba. Anong reaksyon niya nung sinabi mo yun? Natahimik siya. Naniwala siya tungkol sa Mario Aguirre yun? Ano kaya ang gagawin niya sa asawa niya? Ang totoo, hindi ko alam. Nakita ko nag-alangan siya. Pero hindi ako nagsinungaling sa kanya. Tinanong niya ang katulong kung totoong tumawag nga, kaya napatunayan niya nagsasabi ako ng totoo. At alam mo ba kung ano ang napala ko doon? Kahit naiinis ka kay Maria Jose? Nakuha ko ang tiwala ni Alex. Alam kong dito ko kayo matatagpuan. Basta kayo. Kailangan kong uminom. Pamparelax. Hindi mo ba kasama si Raquel? Hindi. Mainit na naman ang ulo ng babaeng yun. Bakit naman? Ano pong order nila? Bigyan mo ako ng whiskey at bigyan mo rin sila ng drinks. Samahan mo na rin ng tubig. Okay, sir. Galit na naman ba si Raquel? May tinatago palang pangit na sikretong kagalang-galang sa kanilang pamilya. Ang tinutukoy mo ba ang tungkol sa mga Lombardo? Anong sikreto? Hindi yun basta sikreto. Sikretong di dapat ibunyag. Ay, anong klase kang kaibigan? Tungkol ba yan kay Maria Jose? Sa pagkakataon ito, hindi. Hoy, naglalaro ba tayo ng hulaan, ha? Para naman malibang kayo. Heto pong sa inyo, sir. Salamat. 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 Sige po, sir. Sige po, ma'am. Cheers tayo. Para kay Alex Lombardo at sa kanyang kagalang-galang na pamilya. Cheers. Sandali lang. Andyan na. Ulysses, Ano nangyari, sweetie? Ang problema? puno ako ng kahiyan, napasakit. Si Mama, Ulysses, si Mama. Anong ginawa niya? Niloko niya ang papa ko. Nalaman ko lang ngayon na kami pala ni Bruno hindi tunay na anak ng taong kinilala naming ama sa mahabang panahon. Anak kami sa labas ni Antonio Lombardo! Anong sabi mo? Tama ang narinig mo! Kami anak sa labas! Ang ama ko, ang gagawin yun, hindi niya binigay sa amin ang kanyang apelyido! Raquel, huminahon ka muna. Paano ako magiging mahinahon, ha? Akala ko galing ako sa mabuting pamilya. Pamilyang disente. Pero nalaman ko na ang aking mahal na ina ay kasing dumi ng putek. Mas masakal pa kami sa pamilya ni Maria Jose. Nakakahiya. Diyos ko. Anong reaksyon ni Bruno? Galit ba? Oo, syempre naman. At ngayon, gusto niya ipaglaban ang testamento ng aking... ni Antonio Lombardo. Iniisip niya hindi pantay ang hatian.
Gusto niya matanggap ang parte niya bilang anak. Paano ka? Gagawin mo rin ba yon? Ewan ko, hindi ko alam. Anong pagkakaiba nun? Ang tanging pumapasok sa isip ko ngayon ay ang pagtataksil na nagawa ni Mama at ang kahiyang idudulot nito sa amin. Naiintindihan kita, mahal ko. Kung gusto mo rin gawin, na ipaglaban ang parte mo, narito lamang ako. Susuportahan kita. Marami akong maimpluwensyang mga kaibigan. Salamat, Ulysses. Salamat. Napakabait mo. Bakit mo kasi pinakasalan ng sumpungin na Raquel na yon, ha? Una sa lahat, bata ka pa noon, mahal ko. At ang ikalawa, mas marami siyang pera kasi sa'yo. At mas dadami pa. Hello. Nag-enjoy ba kayo? Bruno! Ikaw pala. Saan ka galing? Nandito rin ako. Mga ilang lamesa lang din ang layo sa inyo. Pinapanood ko kayo habang nag-uusap. Iniisip ko baka pinamalitan nyo ng chismis. Anong chismis? Tungkol sa akin yun. Excuse me. Nabanggit ba sa inyo ni Roberto na ipaglalabang kong testamento ni Lombardo? Bilang anak. May karapatan din akong pamanahan ng kanyang kayamanan tulad ni Alejandro. Bruno, pwede ba? Hayaan mong malaman ng buong mundo. Si Mamay kalaguyo ni Antonio Lombardo. Nabuntis at kami ang naging anak. Ano ba yan? Ang lahat ng ito ay dahil sa pera? Bakit hindi? May karapatan ako. May hirapan kang ipawalang bisa ang huling testamento ni Antonio Lombardo sa husgado. Siguro nga. Para hindi ako gumawa ng eskandalo na ipaalam sa lahat ang naging sikreto ng aking ina. Kaya lahat sila ay susunod sa gusto ko. Ay, sarap. Mabuti pa ihinto mo na ang pag-inom mo. Isang bote na lang. Bukas naman balik trabaho ang uwi. Kaya samantalahin na natin ang gabing ito, hindi ba, Pedro? Pero tingnan mo naman kung ano oras na. Kailangan na natin umuwi. Ngayon na. Tingnan mo. May bebot sa bandaron. Kanina pa akong kinikindatan mula nang dumating tayo. Hayaan mo, isasayaw ko kahit sandali lang tapos uwi na tayo o ano. Diyan ka lang. Miss, pwede ba kita maisayaw? Ay, nakita mo ha? Ilang, inom lang kayo ha? Oy, asan yung order? Oy, Mecha, halika rito. Nakikita mo yung matandang yon? Lapitan mo. Punta na ron. Puntahan mo na. Okay. Gusto mong sumayaw? Gusto ko sana kaya lamang nananakit na itong aking magkabilang tuhod. Okay. Kung gusto mo, maupo ka rito. Pwede tayong uminom at saka magkwentuhan. Mag-usap? Oo, kung wala akong makakausap, tsak makakatulog ako. Ayoko masira ang kasiyahan ng kaibigan ko. Ayun at nagsasayaw. Sige. Anong gusto mong inumin? Ikaw ang bahala. Waiter! Waiter! Isang ladies drink nga para sa kanya. Ngayon din, sir. Meron akong bagong darating. Nako, hintayin nyo. O ikaw, ngayon ka lang bumalik dito ah. Mainit ba? Oo, mainit. Sino maniniwala sa balita na si Victoria ay naloko sa asawa at naging kalaguyo ni Anton Lombardo? Oo, pero pwede ba tumahimik ka na? Oh, bakit naman? Hindi ba't magandang pag-usapan yon? Hindi natin alam kung saan hahantong ang usapang ito. Ayokong isipin ni Alex na may kinalaman ako na sirain si Victoria. Alam mo, hindi ko magagawa yon. Pwede ba? Malalaman ba nilang pinag-uusapan natin at sabi ni Bruno ipapaalam niya sa buong mundo? Si Bruno dito ang tanga at hindi tayo. Isa pa gusto kong sabihin ng tungkol dito agad kay Alex. Kaya ikaw, manahimik ka lang. Naintindihan mo? Wala kang karapatang pagbawalan ako. Ako ang mas matanda sa'yo. Ako ang may control ng credit cards at gastusin. Binabalaan kita. Ano nga pala pangalan mo? Mercedes. Mercedes. Magandang pangalan. Parang Reyna Maria de las Mercedes. Ng Bourbon o Pamilya Borbonia. Teka, ngayon pa lang ba kayo nakapunta dito? Oo. Nagbabakasyon ka lang dito? Parang gano'n na nga. Mangyari kasi ikinasal yung anak ko sa isang kilala at mayaman tao sa lugar na ito. At inimbitahan ako magbakasyon ng ilang araw sa kanila. Halika
Halika dito, sweetie. Maupo ka. Babalik ako, ha? Partner, ang init-init naman pala dito sa inyo. Ay, nako. Okay po, sir. Sige. Waiter! Sir, Ladies drinks pa rito. Yelo at isang bote pa. Bilisan mo naman ang kilos. magbayad muna kayo. Uy, pambihira. Wala kayong pinag-iba sa mga kababayan ko. Palaging sa pera na lang tumitingin. Mukhang pera. Hoy, o yan. Opo, sir. Sandali lang, iihilang ako, ha? Pero bago ako umihi, gusto kitang makilala, miss. Babalik agad ako, ha? Mag-CCR lang ako. Sige. Mayaman yung matanda, sir. Tiba-tiba tayo ngayon. Sige. Wow! Napakayaman ang dibdib! Woo! Oh, budyang para luman. Ano ka ba? Ayos lang, kaibigan. Ano, huwag niyo akong pinag-ihipuan, ha? Mga lokong ituan, luwag-luwag ng daan, Magandang gabi mga kilalang panauhin. Minsan pa, isang espesyal na pagtatanghal mula kay Vicky Palacios. Palakpakan po natin siya. Oo! May dalawa akong anak na babae. Asawa. Iniwan ako. Nakakalungkot naman pala. Pasensya na, matagal na bang nangyari? Pwede ba tungkol naman sa'yo pag-usapan natin? May asawa ka na ba? Wala. Ano ka ba? Lipas na ako sa edad. Wow, huwag mo sabihin yan. Kulang pa na 100 piso ang binayad nyo sa alak. Narito na yung kaibigan ko, sa kanya mo sabihin. Kulang po kayo ng 100 pesos para sa isang boteng alak, sir. Hindi problema ang pera. Babayaran agad kita. Nakichucho. Naku po, naloko na. Anong nangyari? Wala ang pera ko. Pero paano? Sino nandukot sa'yo? Kagaling ko lang doon sa CR. May anak lang, ikaw ang nandukot sa sabi mo. Ha? Kasambot ka? Umawit ka? Ayan tayo. Aso! Kaya mo ako! Yan! Dito na yan! Tayo sa labas! Ikaw! Teka! Awapin niyo yung kaibigan! Ay, tigil-tigil yan! Ano ba? Oy! Ano ba? Tumigil ka na! Pero nilo ka na! Tigilan nyo na yan! Umalis ka sa labas ko! Ano ba yan? Tama na! Ikaw masalungan dito! Yan sabi! Kasalit ka! Sige! Panata mo na mga yan! Sabi na! Dala yan! Yung pera ko, ibalik nyo! Tumawag kayo! Ari ko! Ari ko! Tumawag ka na sa akin! Pera ko! Ikaw laban! Magandang umaga po, senyorito. Anong maganda sa umaga? Sagutin mo yan. Hello? Opo, ito nga po ang bahay ni Alejandro Lombardo. Sino? Nakakulong? Senyorito Bruno, mga pulis. O ano yun? Kilala ko, siya ang binayaran ni Alejandro Lombardo. Ikinulong? Maliwanag. Sige po, officer. Pupunta na ako kagad. Salamat. Meron ba nangyari, senyorito? Wala kang pakialam. Maliligo ako pagtimpla mo ako ng kape. Huwag mong ipaalam sa iba na tumawag ang mga pulis. Kung hindi, puputulan kita ng dila. Pero senyorito... Binabalaan kita. Alam mo na mangyayari sa'yo at hindi ako nagbibiro. Tandaan mo yan. Oh, hindi tama, Chuchu. Huwag na huwag mong sasabihin sa mga pulis na doon tayo nanunuluyan sa bahay ng pamilya Lombardo. Dahil nakakahiya. Kaibigan Pedro, ano ba sa palagay mo ang dapat natin gawin para makaalis dito? Alam mo, pwede naman natin pakiusapan na napakayamang asawa na anak mo. Tatawagan ko sa telepono para matulungan tayo. Pero hindi ito dapat malaman ng kahit na sino. Tama, pero isipin mo paano nga tayo makakaalis dito. Kailangan natin ay pampiyansa at yun ang dapat isipin natin. Dangan kasi nasuong tayo sa gulo na yun eh. Sinabi ko na naman kasi sa'yo, delikado lumabas na dala ang maraming pera. Tigilan mo na nga yan, paalala mo. Isa akong tanga na hindi nakikinig sa'yo. Pero Pedro, alam mo ba kung sino ang kasama nating nakulong ngayon dito, ha? Sino? Yung blonde hair na katable mo kanina. Si Meche?
Pero bakit? Nila kasama natin sila sa gulo doon sa bar. Nakipag-away din siya eh. Ipinagtanggol ka nga niya. Alam mo ba yun, ha? Oh, kawawa naman. Pati siya nadamay sa nagawa nating problema, Chuchu. Tiyak na magagalit sa akin ang anak ko si Maria Jose dahil sa nangyari. Rock and roll, pare. Huwag ka mag-alala. Importante, buhay tayong dalawa. Ha? Mahal, kumusta ka na ba? Mukhang hindi ka yata masyado nakatulog kagabi. Kung napansin mo yun, ibig sabihin hindi ka rin gaano nakatulog. Alam mo, masakit kasi sa akin sabihin ni wala man lang sumuporta kay mama. Sinubukan ko ibigay ang lahat ng suporta ko pero kung nabigo ko siya ngayon at hayaan ko lang si Bruno na gumawa ng skandalo, mapapatunayan lamang na hindi niya ako maaasahan. Hindi ko talaga alam kung anong dapat kong sabihin sa'yo at alam mo kung anong dapat gawin. Mahal ko, alam mo kung pwede lamang manahimik na lang siya. Ang tanging magagawa ko ay kumonsulta sa abogado at pagkasunduan ito sa mapayapang paraan. Kung magpapa-DNA test siya para habulin ang apelidong Lombardo, walang sino man na makakapigil sa kanya. Sino si Mario Aguirre? Sino nagsabi sa'yo niyan? Hindi na mahalaga kung sino nagsabi sa akin. Gusto ko malaman kung sino siya. Gusto ko ba ihanda ang almusal eksaktong alas 8? Nasa kusina na ang menu. Kilos na, bilis! Itinanong ko na kay Paula ang tungkol dito pero maging siya ay talagang walang anumang ideya at masabi kung sino si Mario Aguirre. Kung ganun, hindi mo siya kilala? Hindi. Paano niya nalaman? Nandito ka nakatira at tawagan sa telepono. Hindi ko alam. Sa palagay ni Paula, isa yun sa mga taong nanggugulo sa aming ama. Baka isa yun sa mga tauhan na pinagkakautangan ng aking ama na si Rufino. Kaya Alex, maniwala ka. Pero ano bang gusto niya sa'yo? Ewan ko. Maaaring tungkol sa mga utang niya. Ay, Maria Jose, bakit hindi mo sa akin sinabi ang tungkol dito? Mahal ko, natakot ako. Isa na naman kasi itong problema na gawa ng aking ama at maaaring makadagdag pa sa mga iisipin natin. O sige. Kung ganon, aalamin ko kung sino ang taong yun. At kung siya nga ang gumugulo sa iyong ama, patitigilin ko siya. Maliligo muna ako. Magpapatid ba ako ng Kung gusto mo, almusal? para sa'yo na lang. Pupunta na ako sa opisina. Pupunta na rin ako sa kwarto ko para maligo at magpalit. Mama, Magandang umaga, anak. hindi maganda. Inaresto ng mga pulis ang ama ni Maria Jose sa beer house. Ano? Bakit inaresto? Paano? Humaliwanag na wala siyang perang pambayad. Natural manggugulo yun. Lasing na lasing eh. Diyos ko, bakit nangyayari ito? Nakita mo na kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan ni Maria Jose. Ano, mas maniniwala ka pa ba sa kanya kaysa sa akin? Nariyan ka pa ba sa police station? Oo, titingnan ko kung anong may tutulong ko sa matanda. Pakiusap, huwag mong ipagsabi kanino man ang nangyaring yan. Salamat anak, mag-iingat ka. Zaldivar? Si Bruno Albeniz to. Oras na para simulan natin ang unang plano. Alejandro? Alejandro, iho! Ano yun, Mama? Anong Ang biyanan problema? mo ay nakakulong sa police station. Bakit? Baka lumabas siya at naglasing. Siguro wala siyang perang pambayad kaya hinuli siya ng mga pulis. Pero baka naman nagkakamali lang sila. Hindi. Tumawag sa akin si Bruno mula sa Bruno, police ano station. naman ang ginawa niya ron? Para tumulong. Hindi ako naniniwala sa pagtulong niya. Alex, hindi ito ang panahon para dyan. Pupunta ako ron. Yan na muna sa ngayon, Mace. Maraming salamat. Salamat. Wala nga naman.
Magandang araw. Aalis na ho ako. Ako si Bruno Albenis. Kumusta kayo? Ako naman po si Councilor Garcia. Tuloy po kayo. Mr. Albenis, Pwede ba mamaya na lang? may natanggap kami balita sa opisina ng editor namin. Bigyan niyo muna ako ng pagkakataon na makausap kong abogado. Sige po, maupo po kayo. Kaninang madaling araw ay mayroong naaresto ng aming mga tauhan na nanggulo sa isang bar dahil sa sobrang kalasingan. Ang isa sa kanila ay napag-alaman namin na binandaw ni Mr. Alejandro Lombardo. Yan ay kung hindi kami nagkakamali. Anong pangalan niya? Pedro Samaniego. Isaran niyo muna yung camera niyo, pwede ba? Salamat. Ang problema ay ang bayad sa danyos perwisyo at para sa dalawa ay ang piyansa. Oo, naintindihan ko, walang problema. Pwede ho ba naming makunan si Mr. Samaniego? Kung gusto niyo gawin yan doon sa labas, wag rito. Hindi ako makapaniwala kung bakit nagawa ito ni Itay. Ang ipinagtataka ko ay bakit nakikialam si Bruno. Wala naman siyang karapatan dito. Pumunta pa siya rito na hindi ako sinasabihan. Siguro ginawa niya yun para tumulong. Maria Jose, huwag kang manhid. Siguro nga, nagkakamali. Ano masasabi nyo? Ang biyanan nyo raw ay nag- Sorry, excuse us. Makikiran. Makiusap. Totoo bang lasinggero at pasugulero yung biyanan? Totoo po bang balita? Makiusap lang, please. Sandali lang, sir. Ganito kalaki ang nasira? Oo, Mr. Albenis. Pinag-aralan ng mga expert ang kabuuan ng pinsala at nangihingi na nga ng kabayaran ng may-ari. Kasama rin dyan ang piyansa ng dalawa. Dalawa? Oo. Ayon sa kanila, kasama niya ang kaibigan niyang si Chuchu Gavira na nagtatrabaho bilang katulong niya sa bahay. Hindi ko siya kilala. Babayaran ko ang piyansa ni Pedro Samaniego. O paano? Tuloy po kayo. Good morning. Magandang araw. Tuloy kayo. Ako si Alejandro Lombardo. Kumusta po? Mabuti naman. Sige, ako nang bahala rito. Kaya makakalis ka na. Ako nag-aasikaso nito. Ako ang dapat gumawa nito. Oh, sige. Napakalaking Si skandalo Attorney nito. Garcia na ang magpapaliwanag sa akin. Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon. Walang anuman, Mr. Albenis. Hanggang sa muli, mahal ko. Sino ba ang tumawag ng media? Hindi ko alam, Mr. Lombardo. Alam mo naman sila, mabilis mambalita. Gawin mo to isang malaking iskandalo at pagkatapos meron pa akong bagong balita. Balita? Sa susunod ko na lang ipapaliwanag. Tawagan mo ako. Okay. Ikaw si Pedro Samaniego? Oo, ako nga. Malaya ka na. May nagpiyansa sa'yo. Alam mo na rin ba kung napiyansahan din yung babaeng kasama naming na aresto? Hindi siya napiyansahan. Teka, paano ko napiyansahan din ba ako? Ikaw si Chuchu Gavira? Oo, ako nga yun. Makakalaya ka na rin. Napakabait talaga na senyorito Alejandro. Malaya na tayo! Ano? Ayaw mo pang lumabas? Oo. Hindi ko maiharap ang mukha ko sa sobrang hiya kay Alejandro. Ay, naku, huwag ka mag-isip ng ganyan, kaibigan Pedro. Mabait si Senyorito Alejandro. Siguradong mauunawaan ka niya. Halika na, tayo na. Sandali lang. Sa tingin mo ba, pinyasahan din ni Senyorito Alejandro si Meche? Hindi ko alam, Chuchu. Dahil hindi ko naman magagawang itanong yun sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya mababayaran. Ni isang sentimo wala ka. Sa ngayon, pareho tayong walang pera, hindi ba? Oo nga, para sa atin napakahirap kasi wala naman tayong pera pareho eh. Pwede ba akong makagamit ng telepono? Parang awa mo na. O kaya ikaw na lang. Bibigyan mo ako ng papel. Isusulat ko ang numero. Tawagan niyo ang kaibigan kong si Julia Fernandez. Sige na. Pakiusap. Magbabayad naman ako sa inyo. Oy, mamang pulis! Nakakainis mga bingi. Narito na sila. Tayo na mga kasama. Ayun na, madali. Hoy ano, Juan, isa ako sa mga tumulong noon kay Senyorito Alejandro. Ano po ba ang balita? Paano po nangyari?
Ay, pwede makakuha nagpapastol ng ako konting noon pahayag. ng mga kambing ko. Nung Chuchu, pwede nangyari ba yun. Hindi lang po, sir. Eh, tinatanong ako eh. Kausapin mo na lang yan Alam ako. ko magagalit siya sa akin, sigurado ako. Hindi naman siguro. Ay, hindi na ako magsasalita pa. Po, sir. Totoo Ayaw po na ba? nang kasama ko. Tama na. Ano ang balita o Huwag ka hindi? na magsalita. Tatahimik na lang Pahayag ako. po, sir. Ayoko na magsalita pa. Kukuha Tama lang na. ako ng pahayag. Tama na, Sakita sabi. mo. Napapagalitan na nga ako nitong kasama Hindi mo ko. ba ako narinig? Ayoko na magsalita. Intindihin mo ako. Ayoko na. Konting pahayag lang po. Huwag niyo na akong tinatanong. Pwede kayo makapagbigay. Ang gusto ganito, ibaba mo muna ako sa opisina, okay? Siguro, ihatid mo muna sila sa bahay at bumalik ka sa opisina. Ang totoo niyan, hiyang-hiya na talaga ako sa'yo, Alejandro. Okay lang po yun, Tatay Pedro. Basta wag na mauulit to. Ang totoo, ako ang may kasalanan. Ganun na nga yun. Kung gusto niyong uminom na dalawa, doon kayo sa bahay, wag sa publiko. Pasensya na, senyorito. Siya nga pala, Tatay Pedro. Meron akong gustong itanong sa inyo. Ano yun? May kilala ka bang lalaki na ang pangalan ay Mario Aguirre? Mario Aguirre. Mario. Parang hindi ko siya kilala. Hindi niyo ba naririnig sa mga kaibigan niyo ang pangalan niya kahit minsan? Hindi ba nila nababanggit? Hindi, wala. Bakit? Wala naman. Naitanong lang. Salamat. Ang media talaga. Wala nang ginawa kundi maghanap ng mga artista at mga kilalang tao na pagkakaguluhan ng publiko. Nung nabalita ang patay na ako, naroon si Maria Jose at may mga nanggugulong reporter doon sa bahay. Pero makaiba yun. Ang isang negosyanteng namatay ay talaga mababalita agad. Pero ang katulad nito tungkol sa biyanan mo, may kakaiba. Hindi kaya may kinalaman si Bruno? Yan din ang iniisip ko. Siguro, isa yun sa mga plano niya para makuha ang gusto niya. Ang apelidong Lombardo at maging ang kalahati ng mana. At si Victoria, ano reaksyon niya? Hinarap niya ang lahat ng may buong tapang. Yun ang ipinapakita niya. Pero sino ba nakakaalam ng nararamdaman niya, Alejandro? Lalo na nang insultuhin siya ni na Bruno at Raquel. Fernando, pwede bang humingi ng tulong? Alam kong hindi mo na ito responsibilidad, pero ikaw ang kaibigan ko at ayoko malaman pa ito ng iba. Sige, ano yun? Meron kasing lalaking tumawag kay Maria Jose. Sabi niya, kaibigan daw siya mula sa Zaki. Pwede bang imbestigahan mo ang mga hotel, motel o kahit mga boarding house? Oo naman, pero bakit? Ano ba iniisip mo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, nalilito ako. Akala ko natapos na ang problema sa peking kasal kay Maria Jose. Ganun din kay Bruno. Siguro nga, Fernando, mali ako. Parang meron pang iba. Hindi ba't sinabi ko na yan sa'yo? Nang ikwento mo sa akin noon na sa harap ng buong pamilya ay nagawang insultuhin ni Bruno si Victoria. Hindi ako sigurado. Pero parang may sira sa ulo ang taong yun. Yun ay matinding galit na kinikimkim niya. Pareho lamang yon, Alejandro. Ang pinag-uusapan dito ay ang iyong ina. Hindi ko sinabi sa'yo pero kahapon ay pumunta ako roon para pag-usapan ng proyekto. Bakit? Ano nangyari? Pinagbantaan ako ni Bruno na huwag akong babalik sa bahay niyo. Bakit? Sabi niya hindi kami bagay. Mas matanda raw siya sa akin at kayamanan lamang ang habol ko. At ano bang pakialam niya rito? Unawain mo, anak siya. Kung talagang mahal niya at iginagalang ang aming ina, hindi niya dapat sinabihan siya ng malandi. Kausapin mo siya, Fernando. Tawagan mo siya, lumabas kayo, kumain kayo ng lunch o kaya mag-dinner kayo habang nilulutas namin ang problema sa testamento. Parang gusto ko na ngang ibigay. Hindi ko gusto ang ideya na At yan. anong magandang ideya, Fernando? Hahayaan ko bang ipahiya ni Bruno sa publiko ang mama? Hindi ito para sa akin, kundi para sa kanya. Ang eskandalo hindi lamang para sa mga artista, kundi pati na rin sa mga negosyante. Napag-alaman namin na inaresto kagabi ang biyanan ni Engineer Alejandro Lombardo, ang may-ari ng Lombardo Real Estate Company. Napag-alaman na lasing at nanggulo sa beer house. Maraming kagamitan ang nasira, mga lamesa at upuan na naging dahilan ng malaking pinsala, kaya nakulong. Siyempre, dumating sa police station si Engineer Lombardo kasama ang kanyang butihing may bahay. Nakita na ninyo, lahat ay may tinatagong kahihiyan at iskandalo. Antabayanan ang susunod na balita pagkatapos ng mahalagang patalastas na ito. Nakakahiyang ginawa niyo, Itay. Nakakahiya. Maniwala ka sa akin, hindi ko talaga ginusto yun. Gusto lang namin maglibang sandali. Pero nung papasok na ako sa CR, hindi ko na malayan. May mga tarantado dumukot sa pera ko. Pero pareho kayong lasing. Itay, maupo ka. 2 tagay pa lang ang naiinom ko, anak. Ang totoo niyan ako naman talaga ang lasing. Sinamahan lang naman ako ni Pedro para makapaglibang. Pareho lang yun. Pakiusap, Itay. Tingnan niyo ang nangyaring sitwasyon. Mabait at mapagbigay si Alex pero marami rin siyang problema at nauubos ang kanyang pasensya. Oo,
Tama ka, anak. Inuulit ko, ako talaga ang may kasalanan ng lahat. Hindi na mahalaga kung sino may kasalanan. Hindi niyo ba naiisip na kilala at napaka-importante ng kanilang pamilya at ayaw nila ng iskandalo? Pero sino ang dapat makaalam doon, anak? Itay naman, hindi niyo ba nakikita? Nagkalat ang mga reporters. Oo, tama ka. Pero hindi ako ang tumawag kay Alejandro. Sinusumpa ko. Bakit si Bruno ang unang dumating doon? Ako kasi ang nagsabi doon sa mga pulis na si Pedro ay biyana na si Senyorito Alejandro. Kailangan namin ng matatawagan dahil dinugot ang pera ko at wala kaming pampiyansa. Okay, Tay. Ibibigay ko kay Alex ang titulo ng bahay natin bilang kabayaran sa malaking perang ginastos niya sa'yo. Nang dahil sa akin? Sige, ibigay mo sa kanya. Kasalanan ko lahat ng ito. Masyado ako nasabi kaya lumabas kami. Sana natuto na kayo ng leksyon. Tama ka. Aalis na ako. Raquel, narinig ko na sa radyo ang bagong chismis. Pero anong sabi nila? Sabihin mo na sa akin lahat ng detalye kung ano ang naging problema. Ang matatanda ay gumimik sa beer house kagabi at nang malasing gumawa ng malaking gulo. Naging sikat ang papa mo ng ilang minuto ah. Walang nakakatawa doon. Gusto kong kausapin ka ngayon. Ayoko. Huwag kang umarte dyan dahil hindi mo kilala ang kausap mo. Anong hindi kilala? Kilalang kilala ko pero malas ko lang dahil nakasama kong isang lalaking bastos, walang modo at masamang taong katulad mo. Uy, bakit ka nagkakaganyan? Ha? Sakim ka talaga. Hindi ka pa ba napapagod inisin si Alejandro? Hindi mo ba nakikita na sasaktan ng iyong mama? Ano pa ba ang gusto mo para lubayan mo na kami? Yan ang dahilan kaya gusto kong makausap ka. Dahil gusto kong makuha ang kalahati ng kayamanan na para sa akin. At gusto kong hiwalayin mo si Alejandro. Makukuha mo ng kayamanan, Bruno, na matagal mo nang hinahangad. Pero bakit kailangan paghiwalayin mo pa kami? Dahil gusto ko. Bruno! Bruno! Senyorita, may dumating na mga bulaklak para sa inyo. Inakyat mo na ba ang mga rosas? Inakyat mo na sa kwarto niyo? Anong mga rosas? Nakonta ko ng mga stuntman na taga-syudad ng Mexico sa internet. Stuntman? Oo, yung mga nagdodouble sa artista. Oo. Pero para saan?